Pinalutang ni BP Inday Sara na 3 sa kanyang pamilya ay tatakbo sa Senado sa midterm election sa 2025. Sa pangunguna ni Tatay Digong Duterte, ang kuya niya si Paulo Pulong Duterte na isang kongresista sa Davao at ang kanyang kapatid na si Sebastian Baste na kasalukuyang mayor ng Davao City. Grabe, ano? Kakaibang history ito kung sakali mang tumuloy ang tatlo na tatakbo sa pagkasenador sa 2025. Ang sabi ng isang political analyst, ang mga Duterte, they wanted to be relevant at the same time powerful sa kasaysayan ng ating bansa sa sinasabi ni BP Inday Sara na pagtakbo ng kanyang tatlo sa kanyang pamilya sa Senado. Grabe, ano? Ang tanong nga ng netizen yes or no lang yan. Kung yes ka, kung sakali man ituloy nila ang kanilang planong pagtakbo sa Senado, ay iboto mo sila. At pag no ka naman, di wag mo silang iboto. Nakakalungkot lang, no? Sa patuloy nagpataas ng presyo ng bilihin, serbisyong publiko, usapin ng Chacha, West Philippine Sea at ang nakaupong Pangulo ng Pilipinas sa usapin ng pagiging bangag. Ito namang ating mga politiko ay talagang nakapokus na sa midterm election sa darating na halalan. Grabe at nakakalimutan na ang paano mapapa-improve ang buhay ni Juan Pasang Cruz na sagdak na sa dinadanas ng hirap ng buhay, sa pagtaas ng mga inflation at ang mga sinasabing araw-araw na nabayarin na hindi na nila alam kung saan kukunin ito at ang kanilang pagkain ng 3 beses na ilalapag sa kanilang pagkainan sa isang araw. Sa usapin naman ng politika, ganun talaga siguro Kung sakali mang ganyan na magiging senaryo, nasa taong bayan na ang magdidesisyon kung iboboto po natin sila. Pero kung talagang nalalaman naman natin na wala naman silang gagawin maganda, sakali iboto sila ng ating mamamayang Pilipino, ay huwag natin iboto. Pero kung sakali nga mapapaganda na ang ekonomiya ng Pilipinas, iboto natin sila. Ganun talagang politika lalo na ang kanilang kalaban sa politika, ang sinasabing malakas na imamalokin ni Pangulong Marcos sa kanyang senatorial race ay maaaring ilabas na rin pagmula ngayong araw na to at sa susunod na ilang linggo kasi malapit na rin ang filing ng candidacy. May ilang buwan na lamang at maipapay na nito sa COMELEC. Sana naman ang ating mga botante, lalo na si Juan Pasang Cruz ay maging matalino, mapagmatsyag sa mga sasabihin at ipangangako ng mga kakakandidato, lalo na sa LGU, pagiging mayor, sa Congress, ang pagiging congressman, congresswoman, at lalo na sa Senado, ang pagiging senador at senadora na pipiliin natin ay luluklok sa halalang magaganap. Pero itong sinasabi ni Inday Sara, marami kasi ang nagulat sa kanyang pahayag at ang ilang kalaban sa politiko. Ano ang ibig sabihin? Bakit 3 sa pamilya Duterte ang gustong maging senador? Nasa kanilang pag-iisip talaga kung talagang itutuloy nito ang kanilang mga balak sa pagtakbo sa Senado. At sinabi pa ni Inday Sara na wala siyang planong tumakbo sa Panguluhan sa 2028 at ang kanilang daw ilalabat mamanukin sa presidential election sa 2028 ay si Mayor Baste Duterte na kasalukuyang mayor ng Davao City at si Inday Sara daw ay babalik sa pagiging mayora ng Davao. Grabe naman kung sinabi ni Inday Sara. Ano ba ito? Parang sinasabing nung ginawa rin daw ng tatay niya, nung 2016, ang sabi hindi tatakbo sa pagtakbo Pangulo, pero last minute ay nagbago ang kanyang isip at siya tumakbo at naging Pangulo nga ng ating bayan. Ito rin kaya ang nasa isip ni Sara Duterte para hindi siya tulig sa ilong kanyang mga kalaban sa pagiging sakaling tumakbo siya na Pangulo ng Pilipinas. Kaya i-delay niya na siya ang tatakbo
para maging Pangulo ng ating bansa sa 2020 at sinasabi niya ang kanyang nakakababatang kapatid na si Baste Duterte ang kanilang patatakbuhin at mamanukin sa presidential election ng 2028. Grabe talaga itong mga ating mga politiko, ano? Pero sa ngayon, ay magpo-focus lang daw muna sila sa darating na halalang 2025, ang pagtakbo nga ng 3 sa kanyang pamilya Duterte. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatsyag kung talaga nga bang tatakbo si Tatay Digong Duterte, si Pulong Duterte at si Mayor Baste Duterte sa Senado sa 2025.